Broadcasting on air and online. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Sharing knowledge, news and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food secured nation for everyone. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food secured nation for everyone. Magandang hapon po sa ating lahat ng mga tagapakinig. Isang panibagong linggo na naman mga ka-Radyo Agri. Ako po si Pauline at kayo ay muling nakatutok ngayon sa Coco Talk, usapang shared processing facilities. At syempre, kasama ko ngayon ay si... Ako naman po si CJ at ito ang programa kung saan ating tatalakayin at ang iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa coconut farmers and industry development plan, integrated processing of coconut and downstream products o shared facilities component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito lamang yan sa Radio Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan. Ayan, at syempre of course we're live at gusto lamang po namin first batiin ang ating Director 4 Dr. Junicio G. Alvinia, to our Director 3 Joel V. Dator, and to Dr. Andres M. Tuates Jr., ang head ng CTF FMOD, to our dear Division Chief Sir Elijah Z. Davalos, and to all the Division Chiefs po ng Filmec. Ayan. Also, shoutout din po kay Sir Jet Molik Subaba, ang STIP Section Chief, to Ma'am Best G. Magararu, State Section Chief, and to the Applied Communication Division staff, and to the rest of the Filmec community. Ayan. And of course, we would like to say good afternoon din sa ating live stream viewers. At syempre, may nagpapa-shoutout sa akin kanina. Unahin ko na. Ayan sila Ate Pesh, ang favorite ko, si Millet, sila Ate Gian, and sila Zaira. Ayan. And of course, to the rest of the STIDS and STIPS staff, ayan, good afternoon po. Ayan, ikaw Ate, baka may gusto kang i-shoutout today. Okay ka na? Yes. Ayan, okay na siya. Ayan. At syempre, bago ang recap sa naging kwentuhan ni na Ate CJ and Ate Akin last week, kasi wala po ako last week, no? Pwede naman tayo magbigay ng update sa mga future activities dito sa Filmec. Ayan, ano ba Ate CJ yung mga magiging activities natin na dapat abangan ngayong March? Ayan, una nga dyan ang celebration ng 2025 National Women's Month na may temang Babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. At nagkaroon nga tayo ng kick-off program kahapon sa flag raising ceremony kung saan nailahad din si Ma'am Best yung nag-discuss din ng mga activities for the whole month. Isa na nga din dyan yung pagsusuot ng mga purple every Wednesday ngayong buwan ng March. Of course, magkakaroon din tayo ng God Tindahan for a Cause. Ito ay isang fundraising activity na magsisimula sa March 17 to 28, 2025. Ang bawat division ay magse-set up ng food or services booth na ang goal ay makapag-raise ng fund para sa mga magiging gift giving sa Home for the Girls and Home for the Aged sa Palayan City at San Jose City. Yan. Bukod nga dyan, ay inaabangan rin ang Filmec Sports Fest 2025, kung saan bukas ang magiging kick-off activity. Magkakaroon nga tayo ng tinatawag na Mecha Run. Ito ay fun run but with a twist. Yes. According nga sa naging announcement kahapon din sa ating flag raising ceremony, may mga stations na kailangan rin malampasan bago marating ang finish line. Kaya naman, mas magiging challenging na daw ito ngayong taon. So, good luck po sa lahat ng sasali. Stay hydrated and wear comfortable clothes. Dahil kailangan din natin maging prepared dahil sa heat wave ngayong summer.
Yan, umaabot nga sa napakainit na 40 to 50 degrees Celsius ang heat index. Kaya naman muli ay mag-iingat po ang lahat. Ayan. At syempre, magre-recap na tayo, no, Ate CJ, sa kung ano ba ang napag-usapan ni Ate CJ and Ate Akin last week or last episode. Ayan. Pero before that, mga ka-Radyo Agri, if you want to have your shout-outs, comment lang po kayo. If you have questions, you can comment or text us via our number 0962-119-7445. I would repeat, 0962-119-7445. Ayan, kami po ay nakaka-receive na ng text messages for your questions, inquiries, and shoutouts. Ayan. And for our recap, no, ano nga ba ang mga pinag-usapan natin last week? Na-share natin dito sa program kung paano nga ba umusbong ang industriya ng niyog sa bansa. At nagsimula nga ito noong 1642, nung nalaman nga natin na nagsimula pala bilang isang colonial crop ang niyog. Ibig sabihin po nito, mga ka-Radyo Agri, ay sa pilitang pinatanim lamang ng mga Espanyol ng mga Espanyol sa mga Pilipino ang niyog. Ayan. Bago ito, naging isang important agriculture crop noong 20th century, noong 1901 to early 2000s. Ayan. At bukod pa dyan, ay nag-e-export at nagtatrade rin ng coconut products in small quantities sa mga Chinese at Malay traders. Nagsilbi rin po itong pagkain para sa mga sailors na involved sa Manila-Acapulco galleon trade. At ang galleon trade nga ay isang commercial route na nagko-connect sa Pilipinas papunta sa Mexico at Spain, kung saan nagdadala ito ng mga produkto tulad ng pilak, ginto at mga kalakal mula sa Asia. Ayan, kabilang na nga dyan ang mga produktong mula sa niyog. Yes, and bukod pa dyan, noong pagdating naman ng 1898, nagkaroon na ng pagtaas ng demand sa sabon. So, tumaas na rin ang demand sa Europe ng mga raw material ingredients tulad nga ng copra, coconut oil at margarine na cheaper na substitute ng butter. So, nang makalaya tayo sa mga Spaniards, nasakop naman tayo ng United States. Dahil dito, nagkaroon din ng demand for desiccated coconuts sa US market. At may pagkakataon din na naging libre ang pag-e-export at pagpapasok ng niyog sa Europe. Kaya naman nakatulong rin ito sa mabilis na paglago ng coconut industry. Ayan. So, pagdating naman ng 1930s, nag-invest rin ng malaking halaga para sa lupa at sa pag-i-improve ng coconut plantations, coconut milling, refining, and product processing. Yan, bukod pa nga dyan, ay dito na rin nagsimula ang pag-impose ng processing tax at excise tax sa lahat ng copra at coconut oil na ini-import sa Amerika. So, napupunta po ang excise tax sa Philippine Commonwealth Treasury. Kaya naman may average na 21 million pesos per month ang nagmumula sa coconut excise money at naging malaking pinagkukunan para sa annual national budget. Ginagamit ito para sa pagtatayo ng mga kalsada sa Mindanao, pag-acquire ng lupa para sa mga home lots, tulong sa agrarian reform, agriculture, public health, public works, at pagpapromote ng commerce and trade sa bansa. At during nga naman, mga ka-Radyo Agri, during the World War II, ay hanggang matapos ito ay patuloy na bumili ang mga ang Amerika ng copra at coconut oil para mag-extract ng glycerine para sa explosives at oleochemicals na gamit sa cosmetics, pharmaceuticals, emulsifiers, propellants, paints at insecticides. May karagdagang 80 million pesos rin ang ginamit sa rehabilitation pagkatapos ng digmaan. Ayan, at pagdating nga naman po ng 1900s, patuloy na lumaki ang lupa na nakalaan para sa pagtatanim ng niyog. Kaya naman patuloy rin ang paglaki ng kinikita mula sa pag-e-export. Ayan. Kaya naman pagdating po ng 1970s, naging bagong yugto ito ng pag-unlad at ipinatupad na rin ang Coconut Stabilization Levy para mapigilan ang epekto ng inflation na dulot ng mataas na presyo ng copra at coconut oil sa world market. Ayan, at para sa kaalaman po ng lahat, ang levy ay ginamit upang panatilihin ang mga development programs gaya ng coconut tree planting and fertilization and scholarship programs for deserving children of coconut farmers, pagbibigay ng coconut oil mills,
sa research and development din, at pagkakaroon ng Coconut Farmers Bank and Investments. Subalit nga, ang stabilization levy ay nagtapos at nasuspende noong 1982 dahil na rin sa naging kontrobersiya pagdating naman sa paggamit ng pondo sa levy, mula sa levy. Ayan, at yan nga po ang mga na-share natin dito sa programa noong nakaraang episode. At sa pagbabalik naman po, ay itutuloy natin ang kwentuhan. Dito pa rin yan sa nag-iisang Coco Talk, usapang shared processing facilities. Ito po muna, magpa-play po muna kami ng short video about CFIDP SPF. Isa sa mga pangunahing programa na ipapatupad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ay ang pagtatayo ng mga pasilidad na tatawaging Shared Processing Facilities para sa pinagsama-samang pagproseso ng mga produkto mula sa niyog. Gaya ng ipinag-uutos ng batas, 10% ng taunang alokasyon mula sa Coconut Trust Fund ay ilalaan sa pagtatayo at pagmamahagi ng mga nasabing pasilidad. Hangarin ng programang ito na pataasin ang halaga ng niyog sa lokal at international na pamilihan. Ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, kasama ang buong pamunuan ng PCA, ang siyang mangunguna sa pagpapatupad ng mga aktibidad ng programang ito. Katulong ang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, DTI, CDA, ATI, TESDA, BAI, NDA, HBCDP, DBP o LBP at DOST. Ang mga ahensyang ito ang maghahanda ng mga kani-kanilang work and financial plan sa bawat taon ng implementasyon ng programa. Gayon din ang pangangasiwa sa pagkuha at pag-install ng mga kaukulang makinarya at kagamitan. Higit sa lahat, tungkulin ng pamahalaan na maayos ang paggamit ng pondo at maghanda at magsumite ng mga kaukulang ulat ayon sa pagpapatupad ng iba't ibang mga proyekto. Ang shared processing facilities ay inaasahang magbubukas ng mga negosyong nakabase sa bawat komunidad na nilapatan ng mga praktikal na solusyon sa sistema ng pagproseso tungo sa pagpapaunlad ng lokal na industriya ng niyog. Bukod pa riyan, kasama rin sa programang ito ang pagproseso ng mga sari-saring produktong pang-agrikultura tulad ng kape, kakao at mga alagang hayop. Ang mga pasilidad ay magkakaroon ng angkop at dekalidad na mga makina at kagamitan batay sa panukala o kagustuhan ng mga benepisyaryo nito. Ang nasabing facility ay binubuo ng gusali, kagamitan at makinarya sa pagproseso, mga pasilidad sa imbakan, sasakyang panghakot at pangtransportasyon, kagamitan sa pag-aani ng niyog, mga pangunahing instrumento sa pagsubok at iba pang pantulong na kagamitan para sa pagproseso. Ilan sa mga halimbawa ng itatatag ng mga processing facilities ay mga sumusunod: Integrated White Copra Centrals, Copra Buying Stations, Integrated Coconut Processing Centers, Coco Sap-based Processing Facilities, Coco Coir Processing, Coconut Shell Charcoal Granulating Plant, Coco Food Center, Integrated Processing Facilities for Buko, Cacao and Coffee Processing Centers, Dairy Milk and Livestock-based Processing Centers at Farm Service Crews. Sa pangkalahatan, layunin ng programa ang makapag-ambag sa pagtaas ng kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagproseso at pagdaragdag ng halaga sa kanilang produkto. Bilang inisyal na panimula sa unang taon ng programang ito, 500 million pesos ang inilalaan upang tustusan ang paglalagay ng mga angkop na makinarya at iba pang mga pangunahing kagamitan na kinakailangan para maitatag ang mga pasilidad. Ang mga target na grupo ng proponent at benepisyaryo ng programa ay ang mga kooperatiba ng magniniyog o kung wala ito, maaari din ang mga lokal na pamahalaan ng mga natukoy na bayan na may malawak na produksyon ng niyog. Gayunpaman, ang mga LGUs na ito ay dapat lumikha ng mga lokal na konseho ng maliliit na magsasaka upang mapagkalooban ng mga mekanismo para sa konsultasyon at aktibong pakikilahok.
Ayan, at magandang hapon pong muli mga ka-Radyo Agri. Kayo pa rin ay nakatutok sa Coco Talk, usapang shared processing facilities dito lamang sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganan para sa bayan. Ayan, bago ang lahat po, magpasalamat po muna tayo sa PCA or the Philippine Coconut Authority dahil karamihan po sa mga ibabahagi natin ngayong hapon ay based sa mga information na galing sa kanilang official website. At maaari ninyo rin makita ito online. Bisitahin lamang po ninyo ang kanilang official website at para na rin sa mas updated at detalyadong mga impormasyon tungkol sa coconut industry ng bansa. At matapos nga naming ma-share sa inyo mga ka-Radyo Agri ang ilang mahahalagang taon at pangyayari sa industriya ng niyog sa bansa, ngayon ay ibabahagi naman namin sa inyo ang mga opportunities at challenges naman sa coconut industry. Ayon nga sa Philippine Coconut Authority o sa PCA, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamalaking producer ng niyog sa mundo na may 14.7 million metric ton na produksyon noong 2020 alone. Ayan, isa itong mahalagang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Ayon sa datos ng DOST-PCA-RRD o Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, 69 out of 82 provinces in the country ay nagpo-produce ng niyog. Ang industriyang ito ay may total production area na 3.62 million hectares at makapagbibigay ng trabaho sa tinatayang 2.5 million farmers. Ayan, kung iisipin nga 69 out of 82, ibig sabihin majority ng mga provinces in the country ay nagpo-produce ng coconut. So yun, at ang major producers nga ng coconut sa bansa ay ang mga sumusunod na regions. Ito ang Calabarzon na binubuo ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, ang Zamboanga Peninsula, Davao, and Northern Mindanao. At ayon naman sa datos ng Bureau of Agricultural Statistics, ang Pilipinas ay nag-export ng humigit kumulang 1.3 million metric ton ng niyog noong 2020. Na may halagang $1.4 billion o 81.4 billion pesos. Ayon naman sa PCA, Colleen? Noong 2020, naging third leading coconut producer ang Pilipinas. India naman ang pangalawa at Indonesia naman ang nangunguna. Ito ay dahil sa mga sunod-sunod na malalakas na bagyo noong taong yon. Pero na-regain naman ng Philippines ang title bilang second biggest coconut producing country, both in terms of land area and utilized to coconut and volume of productions. Ayan. So, pagdating naman sa domestic potentials ng mga coconut products, pag sinabing domestic, ibig sabihin dito lang sa bansa natin. Sa less than 100 million na population nga ng bansa, ay mayroon tayong malaking domestic market ng mga coconut products. So, ang cooking oil, vinegar, sugar, sauces, at cocoa milk ay ilan lang yan sa mga kitchen essentials na pwedeng ma-produce mula sa nyog at the kitchen level. So, ang mga products na to, produced for household use ay malaking tulong upang mapagaan ang negative impact ng tumaas na food prices dahil sa COVID-19 pandemic, sa climate change at conflicts nga na ang halimbawa nga ay mga war between countries. So, kung ang presyo ng niyog sa global market ay biglang bumaba, ang mga magsasaka ng niyog sa Pilipinas ay hindi masyadong makakaramdam ng epekto nito dahil sa malakas na domestic market. Sa ganitong paraan nga, ang mga magsasaka at consumer ng niyog ay mapoprotektahan mula sa pagbabago sa presyo ng niyog sa global market. At bukod nga po sa mga opportunities, pag-uusapan na rin natin ngayon mga ka-Radyo Agri ang mga hamon na kinakaharap sa industriya ng niyog sa Pilipinas. Ang industriya ng niyog ay humaharap rin sa maraming hamon mula sa mabababang produksyon hanggang sa mga natural calamities at pest infestations. Ayon sa ilan na mga pag-aaral, ang mabababang produksyon ng niyog ay dahil sa katandaan na rin ng mga puno ng niyog. Maging ang sustainable growth at global competitiveness nga ng industriya ay nakadepende rin sa productivity ng coconut farms na siyang nagpo-provide sa coconut-based industries, feedstocks, and raw materials. At idagdag pa rito, Ate CJ, ang low adoption ng mga farmers sa technology na isa rin sa mga issues or bottlenecks na tinatawag sa industriya ng niyog sa bansa.
Ayan. So, kaya naman, ang mababang produktibidad, lalo na sa mga suitable areas para sa mga coconut production, ay kailangang ma-address based sa mga particular din na pangangailangan nito para mapataas ang production. Sabi nga sa DevCom, grassroots ang approach dapat. So, isa nga sa mga naging solusyon ay ang fertilization program ng PCA na ayon sa report ay tinatayang 35% ang naging increase sa yield sa mga fertilized palms. So, kaya naman ang pagpapatuloy ng regular fertilization ay makakatulong sa pag-sustain ng high productivity at kung posible rin ay ang pagkakaroon ng supplemental irrigation or watering tuwing may mahaba at intense na dry season ay may malaki ring maitutulong sa production ng niyog. Ayan. At kabilang rin sa mga hamon ay ang weak farmers organizations, kaya may mabababang kapasidad rin na bumuo o magsimula ng collective business. Ayan. Fragmented o watak-watak rin ang efforts ng value chain actors. Ito yung mga government and private industry players. Ayan. Sa kabilang banda naman, ang mga historical disasters gaya ng Typhoon Pablo at Yolanda noong 2012 and 2013 ay nagdulot rin ng malaking pinsala sa mga taniman ng niyog. Ayan, ang industriya ng niyog ay humaharap din sa maraming mga infestations mula sa coconut scale insects o tinatawag na CSI at kilala rin bilang isang kokolisap na nagsimulang maminsala noong 2010. Kinakain ito ang mga dahon, prutas at maging ang bulaklak ng puno ng niyog. Ayan. So, Coco, nabanggit mo nga kanina na fragmented o watak-watak ang efforts ng value chain actors, which is part ng objectives din ng CFIDP ngayon. Katulong natin yung mga ibang agencies na mas maging active nga yung mga coconut farmers. Kumbaga, mas magiging buo na yung may teamwork na between the private industry players and the government. Para tumaas din kanilang production and yung kita ng ating mga farmers, which is the top priority ng project na ito. Tama. Ayan. Kaya naman, kailangan gumawa din ng hakbang ang mga coconut farmers kung paano nila masusolusyonan ang mga pests at diseases. Ang mga typical na coconut farms nga ay poorly managed. Rain-fed lang ito. Pag sinabing rain-fed, nag-base lang sa ulan. Kung walang ulan, ibig sabihin walang watering system dun sa coconut farms. At ito din ay mostly din ay unfertilized. Wala ring regular na pest and disease monitoring and control. Bagaman ang muling pagtatanim nga ng puno ng niyog ay ang agarang solusyon sa mga nabanggit na problema, kakailanganin pa rin ng ilang mga taon bago naman sila makapag-ambag sa production ng niyog. Ayon nga sa research natin, umaabot pa ng 6 to 10 years bago mag-start na mag-bear ng fruits yung isang tree, at yung full maturity niya ay 15 years pa. Sobrang tagal ng kailangan nating time before we can even start. Tama. Diba sabi nga kanina, dahil din sa mga naging bagyo, dun yan sira. Ibig sabihin, in a snap, kayang masira. Pero it takes 6 to 10 years naman bago ulit makapag-produce ng fruits. Ang hirap bumangon. True. Kaya naman, mahalaga na magkaroon din ng mga solusyon na magpapalago sa produksyon ng niyog na makapagbibigay rin ng mga oportunidad para sa mga magsasaka at negosyante. At inaasang mga katulong nga ang precision water. So yun nga ang pagkakaroon ng irrigation system, nutrient at pest management of coconuts and intercrops gamit ang mga modern technologies at innovation ng coconut and intercrops sa pagpapataas ng ani at mapataas ang kita ng mga coconut farmers. Talagang mahabang process ang pinagdadaanan natin para lang ma-stabilize natin itong industriya na ito. Ayan. At marami pa tayong pag-uusapan katulad nito mga Karadyo Agri sa ating mga susunod na episodes. And before naman po kami magbigay ng news and updates tungkol sa CFIDP SPF, we just want to say na good afternoon po sa ating mga viewers, and also shout out to Sir Cesar Montana. Ayan, he is watching. Thank you so much po for watching with us. Ayan, at ngayon naman po ay magbibigay tayo ng news and updates tungkol sa CFIDP SPF events and activities. Ayan, una ay ang Maunfaco Shared Processing Facility sumailalim sa post-turnover evaluation sa pangunguna ng CFIDP implementing agencies,
Kabilang na ang PhilMec, PCA, Region 13, DTI at CDA, sumailalim ang Mabini United Farmers Cooperative o MAUNFACO Shared Processing Facility sa isang post-turnover evaluation sa Placer, Surigao del Norte noong February 12. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito ay matutulungan ang kooperatiba na palakasin ang kanilang kakayahan sa pagproseso ng mga produkto, mapabuti ang kanilang serbisyo at mapalawak ang kanilang ugnayan sa merkado. Yan, pangalawa naman na balita ay CFIDP SPF Social Preparation para sa mga kooperatiba sa Region 7 isinagawa. Nagsagawa ang PhilMec ng CFIDP SPF Social Preparation sa Region 7 kung saan kabilang ang Agipo Coconut Farmers Multipurpose Cooperative or ACFMPC sa Mabini, Bohol at Sambuanguita Small Coconut Farmers Multipurpose Cooperative sa Sambuanguita, Negros Oriental noong February 18 and 20. Sa pagpupulong ay naipresenta ang Memorandum of Agreement at Business Plan ng proyekto. Inaasahang sa darating na Marso sa taong kasalukuyan ay handa na ang pasilidad para sa pag-i-install ng mga kagamitan nito. Ayan. CTF staff nagsanay ukol sa business plan development. Nagsagawa ang PhilMec ng capacity building workshop para sa mga CTF ground staff mula sa iba't ibang clusters upang maging tagapagsanay na rin ng mga magsasakang benepisyaryo ng CFIDP Shared Processing Facilities. Ito ay ginanap sa PhilMec Training Hall mula February 26 to 28. Nagpaunlak bilang mga resource speakers ang mga staff mula sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Ayan, at yan po ang ating mga news and updates about CFIDP. Ayan, at mga ka-Radyo Agri, kung kayo po ay nag-enjoy sa pinag-usapan natin ngayong hapon, we would love to see you again sa susunod nating episode dito sa live stream and on air. Ayan, kung mayroon po kayo mga katanungan, gustong inquiries o mga topics na gusto nyo marinig sa aming programa, maaari lamang po kayong mag-message dito sa aming Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, at bukas din po ang aming text line sa 0962-119-7445. You can text us ulit 0962-119-7445. Ayan. At maraming salamat po sa pakikinig. Ayan, muli ako po si Colleen at kayo ay tumutok sa Coco Talk, usapang shared processing facilities. Ito ang programa kung saan ating tatalakayin ang iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, Integrated Processing of Coconut and Downstream Products o Shared Facilities Component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ayan, at ako naman po si CJ. Samahan niyo kaming muli sa susunod na episode, which is Thursday. Thursday, 3 to 4 p.m. po. Dahil mas marami pa tayong tatalakayin na tiyak na matutulungan tayo upang mas maunawaan ang kahalagahan ng programang ito. Sa susunod na episode nga ay mas kikilalanin pa natin ang CFIDP o ang Coconut Farmers and Industry Development Plan. Dito lamang yan sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganan para sa bayan. Thank you! Broadcasting on air and online. This is Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Owned and operated by the Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM PhilMec, a food-secured nation for everyone.